pagmamahal. Good morning, good morning, good morning, good morning. Araw ngayon ng Linggo. Yan. Sa palatuntunang saktong-sakto lang. Akala ko ako lang ang late. Kala ko nga partner yan eh. Nag-iisa ako din eh. Dahil kala ko may lakad ka eh. Oo nga. May importanteng mahalagang lakad. Kaya pala late ka. Kala Hindi. mo wala ako. Medyo linggo ngayon partner eh. Oo. Alam mo naman, ihahatid mo ang iyong nanay sa simbahan dahil church worker yon. Oo. Tapos, magpapakain ka ng mga native na manok. Yun. Tsaka mga native na baboy. Wala ako niyan, partner. Oo. Dahil nagkanda baboy-baboy na yung yung pangyayari. Nga pala, yung naalala ko, tatawagan kita kahapon. Tatanong ko sa iyo kung nakapagpapisa ka na doon sa itlog ng pato mo. Hindi partner pumisa. Hindi pumisa. Hindi. Walang similya. Bugok. Ay, oh. Partner. Wala. Kaya ang kailangan ko ay barakong pato. Akala ko kailangan mo kawaling malaki-laki. Hindi partner, sayang naman yun eh. Ay, mahal na mahal ko yung mga alagang yon. Oh. Dahil alam mo naman yung 3 bibi. Kailangan lagi binamahal yan eh. Mahal mo ang 3 bibi. Yes. Ano mga pangalan ng bibi mo? Tulad ng mga sumusunod. Oo nga. Pero anyway. partner ay syempre tayo nagpapadami kahit Nagpapadami ka ng bibi. ng bibi. At dangan nga lang at I love you, bibi ko. I love you bibi ko. Nga pala, medyo kahapon pa ay malamig. Yala, sa madaling araw. Pero ngayon, dahil makulimlim tayo, malamig ang panahon. Oo. Oy partner kahapon tinatanong kung ano daw tinatanong kung ano daw paano daw ginagamit ang daw at raw. Kahapon napag-usapan natin yun yung Oh. episode nung sakto lang nung Saturday kahapon. Ang daw pala ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay katinig. Oo. At ginagamit daw ang raw kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Oo. Sige nga, explain mo nga yun. Hindi partner, kasi sinabi mo kahapon yung Yung ano pagkakaiba ng daw at raw? daw at raw. Ang daw, sabi sa Bararilang Pilipino, ang daw ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. Oo. Yung ba, ka, da, ga, ha, la, hanggang y. Pag ginamit mo yung daw sa isang artikulo, anong ibig sabihin nun? Partner, ditiyak. Di tiyak. Pag sinabi mong daw or raw ay ditiyak. Walang kasiguruhan, walang kawastuan. Ang isang kasiguruhan ay nanggagaling yon sa isang sistema na hindi ka sigurado. Yes. Pero Oo. ang kasi ang definition ng daw. Yan daw at raw, alam ko matagal ka na sa broadcasting. Pero sa mga panulat, hindi naman masyadong questionable, hindi na ini-edit halos sa yan. Kahit sa mga dyaryo o periodiko, maliban sa mga libro na ginagamit sa mga bata sa pag-aaral. Pero alam ko, writer ka rin at hindi na masyadong pinag-uusapan yung paggamit ng daw at ng raw. Pero, partner yung salitang daw ay pag-express mo lang na hindi ka makaisang panig. Kasi ang tinitimbang mo kasi doon, nakadepende sa issue partner Ang tinitimbang mo doon, ano ba ang isasagot ng sinasabi? Kasi middleman ka doon, nasa gitna ka doon pare, neutral ka doon. Kaya gumagamit ka ng daw. Hindi mo tiyak. At saka yung daw, okay naman yon, hindi mo tiyak. Pero kapag mayroong tao na nagsasalita, nakaharap mo, kaharap mo mismo, lalo na kung ang pinag-usapan ay usapin na may kaugnayan sa kapakanan ng mamamayan, unethical na ikaw mismong nag-i-interview,
ikaw mismo nag-interview at mayroong sumasagot, doubt ka pa sa sarili mong ginagawa. Oh, syempre, Siyempre, yung opinion mo, syempre, di-deliver lang naman ng ini-interview mo yung kung anong gusto niya sa oo. Oo. ikaw, tanggap ka lang ng tanggap niyan. Yung daw, sa pagkakaalam ko, sa pinapraktis sa mga broadcaster at saka mga komentarista, kung hindi ka sigurado at kinokot mo, ayon, o kunyari ikaw, sa industriya ng broadcast, ayun, yun, nawalan ka pala. Nagkameron. Yun, nawalan ka pala ng microphone. Ulitin natin. Sige. Ang daw, Ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig. Oo. Kada, gaha hanggang Y. Mm. Ang raw naman, partner, ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, maganda raw. Maganda ka daw. Maganda raw ang bata. Oh. Pag ginamit mo raw, partner, Oh. yun daw naman, kumain daw ang mga bata. Ganun, partner, ang paggamit. Yung sinusundang salita, nagtatapos, yun ang paggamit niyan. Ngayon, Kaya nga, yung raw is may pinanggalingan kang impormasyon. oo. Sinabi ko, ako ang nagsabi, pero galing pa sa isang nagsalita. Ikinote ko lang. Oo. Pero kung ikaw na mismo ang nagsasalita, kaharap mo na mismo yung nagsasabi. Kunyari, tanongin kita, kumain na ba ang mga bata? Parang, Sasabihin mo, oo, kumain na. Sasabihin mo, or kumain na raw, sabi ni kasi Oo. kumain na raw. Yeah. Dahil hindi ko second information. yes. Hindi yung first information. Oo. Padalawang information. Anyway, Ako, nag-ano kahapon, partner, iniisip ko rin habang nasa biyahe ako. Anong mali doon? Iniisip ko yung ay kung tutusin, yung partner na, parang third party ka dyan, ha? First party yung unang in-interview mo, third party ka, second party yung i-interviewin mo sana. tama. Kung na-interview mo, yung second party, sana, hindi na naging maano yung daw at raw. Kasi sagutan yan eh. Kasi lalo pa nga, sabi mo nga partner, ang akin namang interview ay ayon sa kapakanan ng taong bayan. At saka counting, kumbaga, kunyari, kanya-kanya kasing interpretation yan. Kunyari is hindi maganda sa kanyang pagdinig. May mga dahilan kasi yan eh. Ang mga dahilan dyan, gusto mong diktahan ng isang tao Yan. kasi gusto mo sumunod ka, gusto nila sumunod ka sa kagustuhan nila. Sabi ko nga, wala namang masama sa pagsunod, depende yan sa sistema. Anyway, good morning kay si Kuya Rolly. Rolly Di good Macale. Good morning kay Watching Kuya today. Rolly. Morning. Morning po. May programa sila dito sa ating himpilan na kasama si Parin Junard. At si Sis Rojas. Ayan, good morning. Good morning po. Good morning po sa inyo. At yan naman ay Kwan. Depende na yan sa sa pakilasa ika nga. Depende sa pakilasa. Anyway, isa sa mga gusto nating bigyan ng pansin na pare ko yung kahalagahan ng kahit saan Kwan ngayon, probinsya sa pangkalasan na pare ko. Yung pag-iingat, pag-aalaga sa environment, gawa nga ng climate change Partner, na ang tinatawag. pag-aalaga sa environment ay pag-aalaga sa kalusugan. Oo. Lalo pat nakikita natin, sabi mo nga, sa mga probinsya, yung ilang mga kapatid natin na na mga magbabasura, yung naglilinis ng ating lansangan. Ano ba partner nakikita mo dyan? Ako, honestly speaking, wala akong nakitang iwan ko, tamain niyo po ako kung ako'y mali. Wala akong bayan na nakikita o probinsya na nakikita na itong mga naglilinis ang ating paligid, itong mga Metro Aid na ito or itong mga magbabasura na to na naglilinis ang ating paligid ay naka-costume partner ng tamang sanitary para sa kanilang mga katawan. Either face mask, bota, or guantes. Hindi ko nakikita ang partner yan. Ang tanong nga ako,
alam ko mas maano ka dito eh. Ako gusto kong i-question na may budget ba para dyan? Oo, dapat kung wala man, kailangan binabudgetan ito ng LGU. Oo. Sa bawat bayan, wala ako, tama ka. Kahit dito sa lungsod ng Calapan, halos lahat na babayan. Walang, Partner na. yung mga goggles, yung mga safety goggles nga, safety Yung mga gagamit. Safety gear. Para Gear, sa oo. Para sa mga magbabasura. Oo. Kasi makikita mo, yun nga, walang face mask, guwantes. Ay dapat yan, naka-PPE pa yan eh. Di ba? Medyo mahal lang partner. Hindi, kailangan talagang gastusan mo. Kailangan. Ako partner sana may makapanood at makapakinig sa ating sino bang ano bang diyan sa sanitary yan eh sa waste and management. Tapos sa Sino Department ba of yan Health, sa city? sa municipal health, provincial health. Yan, Oo. Kailangan binibigyan nila to ng pansin. Bukod doon sa mababang sweldo. Yes. Mababa ang sweldo niya ng mga yan. Oo. Tapos yung mga benepisyo niyan. Kasi may mga bayan, may mga LGU na yung basura, yung paghahakot ng basura is kinukontrata ng pribadong kumpanya. May mga ganon. May mga ganong bayan. Oo. Tapos yung hiring sa mga tauhan minsan walang benepisyo yan. Partner, iwan ko itong dito sa atin sa lungsod ng Calapan. Saan ba nga, sabi mo nga kanina, yung pangangalaga sa kalikasan at lalo pa nandito tayo ngayon sa sa yung awareness sa sa environment pangangalaga sa kalusugan. Ako, tanong ko partner, alam ba dito sa city nasusunod ba yung sinasabi nga natin, yung safety gear o yung tamang pagsusuot diyan sa mga kapatid nating kumukolekta ng basura sa atin araw-araw. Kasi ako partner start tayo sa barangay. Yung diyan sa barangay Lumang Bayan, tabi naman po at yung ang alam ko, sabi nung dati ni Kapitana Malyari, meron daw talaga namang may guantes na ibinibigay, bota, kahit do sa mga tawag dito, sa kasuotan. Pero hindi man daw ginagamit. May mga ganung partner nakikita natin. What if pa yung Calapan City? May kwan kasi, linawin lang natin, mga kababayan, may dalawang sistema ho ng paghahakot ng basura. Makikita nyo, may ordinansa ang barangay. Sa barangay nyo, baka may ganito rin. Dito ho sa lungsod ng Calapan, may mga barangay kami na yung paghahakot ng basura doon sa barangay mismo is, ang nagmamanage niyan ay barangay official. Barangay official. Oo. So may sarili silang tauhan, may sariling naghahakot ng basura. And then inilalagay nila yan sa isang common na lalagyan na lugar. Tapos pipick upin naman ng city. Oo. Tapos yung benepisyo niyan, yung counting sweldo, doon sa barangay, kahit dito sa akin, sa Pachuca, may monthly kaming binabayaran. Lalo na sa mga subdivision, may ganon. 30 pesos Monthly. ata. Doon sa mga nangungulikta naman by barangay. And then, yung mga kumukuha naman, diretso na sa dumping site, sa syudad, ay ibang sweldo na yun, ibang kitaan na yun ng mga magbabasura. Ang pinupuntos nga natin dito, pare ko, yung safety at saka yung health concern natin, kasi nga, bakit natin to binabanggit? Kasi may mga local government units, particular sa health department, na kapag ikaw ay kukuha ng mayor's permit, may mga binabayaran tayo mismo mga negosyante ng para sa health. Sa sanitary. Kasama na diyan ang police, kasama na diyan ang fire department, engineering, etc., etc. Ngayon, sa isang establishmento, kapag in-inspection niya ng health department,
at may nakita silang hindi ka nais-nais, lalo na sa mga restaurant, ay pwedeng revocation ng yung mayor's permit o may penalties ka or hindi ka muna bibigyan. Oo. Oo, napakasilan nito, napakasilan. Or ipasara. Oo, pasara. Ang yung business. Oo. Kasi nga, yung kontaminasyon na tinatawag mula sa basura, kung ikay restaurant at mga fast food kung tawagin, even, maging itong mga nagbebenta ng kwek-kwek, mga nagbebenta ng dyan sa mga yung mga vendors dyan. mga vendors natin, dyan, lalo sa mga night market. Night market. Napaka-stricto po mga kababayan, partner, itong ating health department. Sana. Oo. Kanya lang, kung titingnan natin, kapag secure na sila at mahigpit, yung basura at inilagay na sa basurahan, itatapon o ilalagay sa isang common na paglalagay ng basura, pipick upin ngayon ng mga magbabasura. Yung bang magbabasura ay hindi maaring makontamina Tama, partner. doon sa basurang sinegregate at inayos ng kalahatan. Nilinis yung pinagkakainan, bawal at ganito ito. Pagdating doon sa mga magbabasura, ay hindi sila maaring magkasakit kung kalusugan ang pangangalagaan natin. So parang unfair. Unfair sa Parang, partner, sistema. Ang binabanggit mo, kailangan ng protection. Protection. Protection dito sa mga kapatid natin, mga kumukolekta Magbabasura. ng basura. Oo. Siyempre, isa pa, Maliit na nga ang sweldo, no? Nagkasakit pa. Wala pang benefits na natatanggap. Yun. isa pa partner ko, doon sa sistema ng pagbababuyan, ito mahigpit dito ang Department of Environment and Natural Resources at siyempre sa Department of Health na naman. May pulisiya sila dyan kung ilang metro ang pwede mong pag-alagaan ng baboy dahil medyo may amoy nga yan. May amoy. Kaunting amoy lang talagang pwede kang ireklamo ng iyong mga kababayan. Ang puntos natin dito, mayroong mga katulad dito sa atin, dito sa lungsod ng Calapan, yung ating katayan ng baboy dyan. Yung slaughterhouse natin. Mga yan. slaughterhouse natin. Kita nyo. Sabi nga nung isang artista, sa tingin nyo pa lang, kitang-kito nyo na. Malalaman nyo kung ano ibig sabihin yan. Dumaan ka dyan. Dumaan ka, melon. 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 So may mga bahayan dyan. Kitang-kita mo yan. Partner, pati yung ilog. Ang tanong dyan, di ko alam pero malapit-lapit sa katotohanan na baka yung mga dumi-dumi dyan sa ilog na pupunta. Hindi ako sure kasi hindi naman natin napapasok Partner, dyan. yung isang slaughterhouse na nakita kong medyo abante yung Socorro. Oo. Nasa bundok siya, malayo sa kabahayan. Nasa bundok siya. Yung dumi, siyempre, nagkatay ka ng baboy, may pinadadaan sa, parang binabaon nila yung may septic tank. para yun, partner, may septic tank. Tapos, ewan ko kung dito sa atin sa slaughterhouse natin dito. Kasi pareho, tama ka. Kasi nga, isa pa, pag ikay nag-alaga ng baboy, pinipermitan mo yan. Pag kahit backyard wari, medyo pag masilan kapitbahay mo, pwede kang reklamo. Ganun ba? Tapos, pag dami ng baboy mo, 5, pag ang baboy mo sa guidelines ng DENR, pag 5 baboy na inahin, pataas, regular ka na, kailangan mo nang kumuha ng permit at nire-required ka nang magkaroon ka ng biogas. Yung mga malalaking baboyan, may biogas na. Na ginagamit. Ngayon, kung ito ay ikukumpara naman natin sa mga slaughterhouse na nandyan naman, ay may biogas. Ilang libo ba ang nakakatay sa isang slaughterhouse araw-araw? Siyempre may dumi yan. Ano ba yung sistema? Tama pa. Diba? Pwede mong, yung waste na ginagamit na natatapon nyo sa slaughterhouse, pwede mong gamitin as a biogas na pwede mo pa rin pagkaanuhan yun Pwede pang pinaka-apoy or pampakli mo sa LPG. Kasi kapag may biogas ka at mayroon kang magandang septic tank base sa standard ng DENR at saka ng municipal health o city health,
medyo mababawasan talaga yung amoy. Mm. At yung community mo, magkakaroon pa ng libreng lutuan. Lutuan, oo. Oo. So ngayon, ang tinatanong natin dito, hindi lang dito sa lungsod ng Calapan. Mm-mm. Kasabagay, itong slaughterhouse, matagal na yan. Oo. Ngayon, kaya natin nasasabi, napasin ba ito nung mga unang nanungkulan? Mm. 'Di ba? Nung panahon ni Mayor, matagal na yan. Matagal na yan. Panahon pa ni Mayor Arna, nung unang sino hindi ba pa siyudad ng Calapan. Itong, si Mayor Arna na, nung Oo. mayor siya, itong magandang slaughterhouse natin ngayon, sa Calapan. Napansin ba nila yan? Mm-mm. Panahon ni Doy, ni Mayor Doy, napansin ba Tsaka, nila yan? Napansin ba nila na pag magpapakatay ang isang pangkaraniwan na isahan ay nagbibigay ba ng resibo? Hindi po. Nagbabayad na lang po. Walang resibo. Ngayon, panahon ni Mayor Malo, papansinin ba to? 'Di ba? Hindi yan pinansin ng mga naunang nanungkulan. At maraming nagrereklamo diyan, hindi naman makareklamo ng direkta. Yung mga commuters, yung mamamayan na dumadaan diyan, na minsay umaalingasaw. Kaya sabi nung iba, nakausap ko, how much more yung mga bahay na nasa tabi Nasa niyan? tabi. At lalo pa partner, sentrong bayan, nakaposisyon. Oo. Yung alam ko, yung Ibaba West, yung tapatan, yung likod partner, Mm. yun, sa madaling araw daw, naalingasaw. Oo. Yun. So ngayon, dalawang bagay ang tinitingnan natin diyan. Kung talagang health conscious tayo doon sa mga bagay-bagay, di ba? So yun kinukwento ho namin yung comparison na dapat binibigyan ng pansin ito ng sino mang nanunungkulan. So itong may kaugnayan sa basura, unfairness noon tinatalakay ko na to, sasabi ko nga, hindi ito napansin ng mga naunang nanungkulan. May nagsuggest ba? Di ba? Yun ang tanong ng mamamayan, tanong natin. At hindi lang sa lungsod ng Calapan. May ganitong problema sa iba't ibang bayan. Ngayon, kinakalampag natin ang local government units. Sa bagay ko pag basura pinag-usapan, may batas na dito ito ay hindi ito ko na presidential degree na to yung tungkol sa mga open field. May ko na dito bawal na magtapo ng basura doon sa mga open. Oo, bawal na, may batas na ditong bawal. Matagal na to, ilang taon na to na Partner, yung bang basura ng Calaban City, diyan pa rin sa Batino, Barangay Batino, tinatambak. Nandiyan pa rin yan. Oo, at may noon panahon ni Mayor Arnan nagkaroon ng isang ordinansa. Hindi ko ordinansa o parang resolution at nagkaroon partner ng isang memorandum of agreement between municipal government of Puerto Galera at saka ng lungsod ng Calapan na pupwede silang magtambak ng basura dito sa atin. May ganun nga, partner, napakinggan ko nga rin yan. Yung ganyan. Pero parang hindi nangyari. Hindi, nangyari. ba? Oo, nagtatambak sila pero hindi lang natin alam kung existing pa rin hanggang ngayon. Ang katuwiran kasi, the time wala mapagtambakan ang Puerto Galera dahil may problema sila dyan sa dumping site sa Puerto. Kasi Habang inaayos, nakiusap. tutol kasi, partner. Yung saan ba yun? Sa part ng Tinutulan Baclaran ito. yun. Oo. Kaya parang hindi lang natin alam kung tapos na yung agreement na yon, tapos anong nangyari. Meaning, ayaw naman na magtatambak ang ibang bayan dito sa ating Siyempre, syudad. Yung volume na lang ng tao natin, ng tao sa Calapan, at saka yung ginagamit nila pang araw-araw, yung kahit yung mga biodegradable plastic, madami ang partner. At saka parang sa Puerto, mayroon ng magandang modernong tambakan ng basura sa Puerto Galera. Partner may kwento ko lang yung basura dito sa may part ng Socorro, partner, ginagawa nilang bricks. Oo. At may sample na itong si architect Manrique. Ano pangalan? Si architect Lupin. Kung tawagin diyan sa
sa Socorro, bayan ng Socorro, meron silang sample na ng mga bricks na mula doon sa mga basura. At ang plano nila ngayong year na ito ay kung may ipapaayos sa Municipality of Socorro, sa munisipyo, ay yun ang gagamitin nilang sample. Hanggang flooring, hanggang walling, yun ang gagamitin nila, yung bricks na ginawa nila mula sa basura dyan sa Socorro. At idagdag pa dyan, siyempre, yung banner program ni City Mayor Malo Murillo, yung Green City. Yung Green City. Alam mo, yung Green City, sa aking pagkakaalam, malalim na kanyan, ang ibig sabihin yan. Hindi lang luntian o anumang, kailangan talaga yung malinis. Kaya nga, kahit maraming kumukontra, maraming umaayaw, ay porsigido ang pamahalaang Murillo na yung sa plastic. Oo, Yung sa plastic. yung pagtanggal ng plastic. Ay, sabi ko nga, dahil yan ay batas, hindi man si Mayor Malo ang nanungkulan dyan, kailangan ipatupad ito. Partner, last Monday ata, bumili ako ng gata dyan sa taas ng palengke. Ang tanong sa akin nung binibilang ko nung gata ng nyog, sir, meron kayong eco bag? Sabi ko, meron, nandun sa motor ko, sa baba. Yung inilagay niya sa plastic na, yung plastic labo, kung tawagin natin. Sir, pakitago naman. Bakit ko tatago ito? Nakaano lang ako, wala naman ko ito. Sir, patago po. Kasi po, magmumulta rin po kayo at magmumulta rin po yung binilhan nyo. Ano ba yun? Hindi ko partner ma-gets. Kaya ako naman, si Luko, tinago ko Takot ako magmulta, wala naman akong pera. At baka hulihin ako ng kung sino pa man. Kawawa din naman yung magtitinda. Dahil napakaliit din lang na tindahan, pag may inilagay mo sa plastic, may huli daw. Sabi ko, paano mabibili ngayon yung gata nyo? Hindi naman pwedeng ilagay sa papel yan. Ang sabi, sir, pag bibili kayo, magdala na ho kayo ng eco bag, sarili nyong eco bag. Sabi ko, ano naman pagkakaiba nitong eco bag at itong plastic na ito, na biodegradable ito, natutunaw ito ng init. Itong plastic na pinaglagyan mo sa akin. Sir, bawal po Kaya medyo hindi malinaw ang pagpapaliwanag sa mga manininda natin kung ano ba yung dapat gamiting plastic. Ang kuwan ko dyan, ako naniniwala na yung creation ng ordinansa is tama. Kasi ang katuwiran ko dyan, kung ito'y hindi ipatutupad ni Mayor Malo, yung ordinansang yon, sino? Di ba? At kung hindi ngayon, Kailan pa? Kailan? Di ba? So, kailangan ma-educate na talaga ng maayos yung mamamayan. Tapos, dapat ito centralized na buong lalawigan na dapat. I-adapt na to ng provincial government at ipatupad na to sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Kasi nga, may mga lapses. Kasi ang nangyayari, ikaw wari yung nagkwento na sa pagitan o boundary ng Calapan to Baco, doon sila bumibili ng plastic sa Baco. Oo, ng plastic. Sa, kunyari, Dauhan o Victoria, dadalhin dito sa Calapan. Halimbawa, lalagyan ng uling. Oo. Partner, doon sila bumibili sa Baco, Nauhan. Yung iba, sa sa Pinamalayan parang sabi nga natin, tama partner yung sinasabi mo na kung may mga ganyang mandato, patupad na sa buong probinsya. Oo. At kailangan i-educate pa ng maayos. O kaya pag pinagtagni-tagni mo mga sanga-sanga dito sa mga nangyayari tungkol sa environment, maraming pwedeng gawin o may masasagasaan, may isasakripisyo para talagang makamit ng mamamayan. Kasi ito hindi ito tagumpay ng isang politiko. Ito'y tagumpay ng mamamayan tungkol sa environment. Sa environment. Oo. May mga kulang, sabi ko nga, may mga sala na nangyayari, na ginagawa, lalo doon sa mga proyekto ng pamahalaan, na naumpisahan, na hindi naman tinatapos, at ijinadjunk ng mga sumusunod na administrasyon. May mga project naman na tinutuloy, kanya lang, may iba't ibang kredito na yan, na interest na pag-aangkin na akin yung project na yan. Sasabihin, hindi naman namin kinukuha, ini-improve lang namin. Ngayon, ang nag-iintriga dyan,
yun na lang community, yung mga supporters ng bawat politiko Oo. na iniintriga na wala namang kinalaman yung alkalde, wala namang kinalaman yung mga sumunod na nanungkulan, 'di ba? Partner, So, yung mabalik tayo doon sa sinasabi mo, Green City. Partner, dati, tinatanong ko nga dito kay City Administrator Attorney Raymond Usam, kung yung backyard gardening ba na ginagawa niya dati din sa may part ng SMB Block 4, Block 6, ay bahagi na ba ito ng Green City? Sabi niya, parang sabi niya, medyo parang may hawig. Parang ang plano kasi, magkaroon ng community community garden sa bawat cluster ng mga barangay. di ginawa ito nung hindi yung kanya naman dito is personal niya 'yon. Na ang sinasabi natin dito, parang mas magandang i-adapt. That time naman ginawa niya 'yon sa kanyang backyard is wala pa siyang connection sa city government. Okay. Pero pwedeng i-adapt 'yun sa Pwede by mag-i-adapt, barangay. Partner, halimbawa, cluster ng Nakoko, Lumambayan, Kamilmil. Meron isang area na taniman ng gulay ng barangay Nakoko, Kamilmil, Lumambayan. Parang ganun, cluster mo. Para, Tapos ito pare koy, ginawa nila to nung mayroong oil spill. Yung bawat barangay inikat. Mga Parang ganung livelihood. hindi natin alam kung binigyan to ng pondo para sa mga garden na hindi naman to masyadong magmamaterialize kasi itong mga kababayan natin pare koy, yung mga personal natin, may iba-iba tayong pagdating na sa bakuran natin, sa buhay natin, may iba-iba tayong pamamaraan na hindi pwedeng diktahan ng sino man. Kanya lang, ang gobyerno, nagpapakita yan ng isang magandang halimbawa, lalo't kung ikagaganda. Dito somewhere in Kanubing, Kanubing, mayroon silang partner ng city at ng private sector, yung malaking farm. Oo. Nakita natin sa post ni Mayor Malo na mayroong yung private sector na nandoon ang mga gulay. Ang pangunahing nag-aasikaso ay yung community affairs ata. Oo. Tapos personally sa kanila itong si Ace, engineer, tawag ko diyan, engineer. Ay mayroon silang sariling farming na sa pagugulay. Meaning, kung itong mga ganitong uri ng nakikita natin is i-adapt ng mamamayan. Kailangan kasi punduhan ng gobyerno. Kasi sa Thailand or hindi na, wag na sa Thailand. Somewhere in Ilocos Province, Bulacan, yung mga pinanggagalingan ng gulay pare. Ang LGU talaga, number 1 nilang sinusuportahan yung mga malalaking farmers. May ayuda. Oo. Yung LGU partner hindi yung gobyerno. Oo. Talagang doon sila nakapokus. May mga probinsya kasi o bayan na priority nila talaga pagsasaka. Agrikultura. Iba-ibang iba-ibang priority. Kunyari, Puerto Galera, ang priority talaga ng LGU dyan is alagaan at ayusin, tulungan Ang kalikasan. ang turismo. Para sa turismo. Ang Victoria naman, ang pangunahin nilang inaalagaan dyan, yung mga hogs racer. Yung mga pag-aalaga ng May farming baboy. din partner, yung mga Prutas. Ang Kalapan, hindi pa natin alam kung saan na kasi yung sentro talaga. Kasi may mga banner program yan na bagay, ang banner program ni Mayor Malo yung Taong Bayan ang masusunod. Ngayon si Bim Ignacio naman serbisyong tama. Ngayon so magkahiwalay ang pero pag pinagsama nila yan, hindi yung programa. Serbisyong tama. At Taong Bayan ang masusunod. Pag pinagsama sana nila yan, although alam naman ng lahat na pagdating sa politika, hindi na muna magsasama yan. Pero pag pinag-combine yung project na yan, serbisyong tama, Taong Bayan ang masusunod, maganda sana yun. Maganda partner. Tapos lagyan ng magandang project. Lagyan ng magandang pondo. At dapat nakakonsentrate
Mm. Dapat ang pamahalaan, ang gobyerno, nakakonsentrate muna. Pansamantala. Nakakonsentrate. Katulad dito, ito, sa ating bansa partner. Oo. Ang problema ngayon is dalawa. Yung pinakang major problem. Dalawa, supply ng kuryente at supply ng pagkain. Ng pagkain. Pagkain. At Bahagi yan ng bagong Pilipinas. oo, sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Mm. Ngayon, doon nakakonsentrate si Pangulong Bongbong Marcos. Mm. Oo, kanya lang, inuulit-uli natin, ang problema sa kuryente ay matagal nang pinoproblema na mamamayan. Mm. Ilang pangulo na ang lumipas na hanggang ngayon is problema pa rin. Kasi nga, Yung kuryente. may korupsyon sa ilalim ng isang departamento. Habang may korupsyon dyan, o di ba tanda mo ilang buwan ding naging secretary ng Department of Agriculture, mismo ang Pangulo. Oo. Oo. Siya na mismo. Pero anong problema na hindi na resolba? Yung mga smuggler. Yung mga smuggle ng yung mga smuggler. Hanggang ngayon, partner. sibuyas, Ay, bigas. Iwan kung ano na bang kaso ng mga yon. Okay, nagtalaga siya ng isang sekretaryo na full incapacity. Oh, 'di ba? Ngayon mag-El Nino. Yan. Oh, mag-El Nino. Nilatagan ng bilyon-bilyong halaga Mm-mm. ang agrikultura, ang Department of Agriculture para sa paghandaan itong El Niñong nalalapit. Mukhang partner, ang paghahanda nila doon sa bilyon-bilyong pondo dyan sa DA. Ang pinaghandaan nila na sa parating na El Nino ay yung pag-import. Oo! Ng mga- Hindi yung pagtatanim. Hindi yung pagtatanim, paano ang patubig, paano mo i-preserve ang tubig, paano yung mga irrigation, dahil El Nino nga eh. Mm. Hindi partner. Isimple lang ang kanilang rason. Ang kanilang idea, agenda, ay di Oo. mag-import sa panahon ng El Nino. Hindi yung pag-i-import. Ako naman hindi tutol dyan eh. Hindi ako tutol dyan. Ang kwan lang, yung pansamantala lang. Pansamantala. Habang inaayos mo ang problema ng mga magsasaka at mayroon ka namang solusyon, kasi hindi naman agad-agad yan yung solusyon na gusto mong mangyari, Siyempre. is mangyayari. Mm-mm. Ang puntos ko dyan, habang inaayos mo yung problema ng pangkalahatan, so mag-import ka muna. Mm-mm. Import ka muna. Tapos, yung mga ginagawa mo para ayusin ang pangkahalatang agrikultura sa bansa, kung predictable na ito at nakikita mo sa bandang dulo, lahat ay makikinabang, Oo. itigil mo muna ang importasyon. 'Di ba? Pero hindi isang taon at kalahati na si BBM, importasyon at importasyon pa rin ang ginagawa sa ilalim ng Department of Agriculture. Mukhang may kita partner eh. Kaya nga doon papasok pare ko yung corruption. Mm. Kasi may kita sila doon sa importer. Mm-mm. Doon sa importer. Ang suhulan dyan sa custom at saka sa pinagdadaanan ng mga dokumento niyan ay milyon-milyong halaga. Doon sila kumikita. Kaya habang hindi ay ang corruption na yan ay hindi nawawala, imaginein mo na lang dito sa modernization program ng mga jeep. Mm. Di ba? Na pinapatay ng Pilipinas, ng administrasyon ni BBM, yung industriya, Yung local industry. local industry sa ating bansa. Mm. Oo. Samantalang, maraming mga producer na lokal. Tsaka ako'y hindi mekaniko. Pero tingnan mo yung mga jeep, yung mga sasakyan, yung mga minibus na ini-endorso ng DOTR, sa tingin ko kaya tong gawin ng simpleng latero. Dito sa atin, sa O Pilipinas. kahit sa Mindoro, kayang gawin to eh. Yung mga may mga matalyer dito, yung mga latero dito. Oo. Tama ka, partner. Kung Tama. hindi man kaya, kunyari, hindi kaya. Oo. Hindi kaya. Pwede bang tulungan ng gobyerno i-develop ang kakayanan ng isang latero para kopyahin
o gayahin o gumawa ng isang design. Simple nga partner. Di ba? Nagtayo pa tayo ng mga TESDA. May, Oo, tama DOST. ka. Oh, Anong silbi ng mga yan na binibigyan natin itong mga out of school youth ng edukasyon para diyan sa mga sa mga heavy equipment na mga trabaho. Oo. What if pa itong sabi mo nga, kayang-kayang gawin, kahit sa Mindoro, kayang-kayang gawin itong mga minibus na nakikita nga natin, itong mga prototype na nakikita natin dito sa ating lalawigan. What if pa nga yung kung sa national tayo mag-focus, na naandyan yung mga manufacturer talaga ng mga lokal. Possible, yung makina, edi kuhanin nyo sa ibang bansa. Pero yung body niyan, kayang-kaya yan Hindi dito. naman na nangyayari, partner At ginagarantiyahan yan sa isang panayam, ginagarantiyahan niya ng isang motors company dito sa bansa. Na mas maganda pa doon at dihamak na mas mura. Kasi pag sa kanila daw, yung presyo na more or less is 2 million o 2 million siguro. Sa kanila, wala pang 1 million. Oo. Meron yung partner, yung sa Laurel, Batangas, ang kwenta ng manubela ay almost 400 to 500,000. Yung sa Francisco Motors, partner, halos kagaya kamukha at aircon pa, ay 985,000. Tsaka yung pera, eto, hindi ako ekonomista, no? Pero alam naman natin Although hindi naman piso ang pinag-uusapan niya. Kanya lang, bibili ka rin ng dollar, kapalit ng dollar, ibabayad mo dun sa bansang pinagkunan mo nitong mga sakyan ito. Yung pera ng bansa na dapat dito iikot sa bansang Pilipinas, kasi babayaran ito may dalawang scheme kasi dito, pare ko. Babayaran ng gobyerno yung sasakyan na utang ng individual na tao na kasapi ng kooperatiba. Ng kooperatiba. Or, yung kooperatiba ay pauutangin ng gobyerno, actually tatlo. Kooperatiba, pautangin ng gobyerno para mapilapan kung ilang unit yung sasakyan na kailangan. Oo. Kung hindi kayang punuan ng mga membro na individual na bumili ng sasakyan. Isang personal na pera ng membro or uutang ka rin. So ngayon, yung perang ito, kasi ang pera naman dito sa bansa, pag-aari ito ng Estado. Oo naman. Umiikot lang ito sa mga kabay ng ating mamamayan sa totoong kwento niya. Pag-aari ito ng Estado ng bansang Pilipinas. Kahit yung nasa bulsa mo ngayon, hindi pa yan iyo. Oo. Ginagamit mo po lang para ikutin, pero pag-aari yan ng Estado ng Pilipinas. Value lang ang iyo dyan, pero yung pera yan, Ayan. sa gobyerno. Oo. Value lang ang iyo dyan. So lalabas ito sa pamamagitan ng dollar, lalabas to, mawawala dito sa bansa yung value ng pera. Iikot ngayon sa ibang bansa, doon uunlad dahil kung ilang trillion o million dollar yan. Partner, So ngayon, nabawasan tayo, although sabi nila, babalik naman yan. Pero ilang taon, dahil nga, siyempre, kikita yung kooperatiba, pero yung circulation of money, may impact yan bago pa tayo makarecover doon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi kung dito yung perang yan, dito ginamit, dito iikot, kahit yung basurirong pinag-uusapan natin kanina, kahit yung maliliit na mamamayan natin na nasa palengke, is makikinabang doon sa perang umiikot sa community dahil diyan sa project na yan ng ating pamahalaan. Yun ang pinupuntos natin dito, partner. Wala na tayong oras. Ay, partner. Next po tayo? Next, bukas, may programa ka. Bukas, meron po tayo dyan sa Mabuhay Mindoro. And tayo partner, saktong-sakto lang, every Saturday and Sunday, 9 to 10 a.m. Muli po, wala na po kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clergo po. Advancera po sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Palatuntunan noon po ay nasa radyo. Ngayon po yung nasa at saka sa YouTube. Partner. YouTube, mapapanood nyo kami. At kami ho'y worldwide na inyo pong nasusubaybayan. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo napanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.